Okay, magandang gabi po. 26 ng Oktubre 2023, Huwebes. Kumusta ho yung araw ninyo? Kumusta ho yung plano, 'di ba? Papunta tayo ng Undas, tignan natin. Ngayon, ano mangyayari? Okay. Una, this is our daily episode 1974, 1975, and 1976. Ay, lumabas ulit yung kaibigan. Pangalawa, ay, claim you good luck. May good luck na naman tayong matatanggap. And then, nobility, sos Diyos ko. May good luck nga, pero meron pang kaakibat. Okay. Kasi pag ganun, ibig sabihin, may mga kaibigan, no? Or tinuring natin kaibigan na magdadala sa atin ng swerte. No? Kung magiging totoo tayo sa kanila. Ito naman yung realidad eh. Maraming tao na gustong makipagkaibigan sa bawat isa. Pero kalimitan, iilan lang yung maswerte sa kaibigan na kapag itong kaibigan na ito ang kasama nila, maswerte sila sa takbo ng buhay, sa negosyo, sa pag-ibig, sa pang-araw-araw. At iba yung dala na positivity ng kaibigan na ito. Pero alam nyo ba na minsan hindi nyo na alam nyo ba na yung powerful forces, the powerful force that that gives you to encourage, 'di ba? Yung para bang meron kasing ibang force sa buhay ng tao na limitless siya eh. Yung para bang how will I explain it? Sa mga tao kasi, isa itong pagsasama ng magkaibigan na ang gaan-gaan ng takbo. Na kapag itong taong to kasama mo, kahit gaano kabigat ng problema, parang ang bilis gumaan, ang bilis niya mag-comfort. Tapos, kahit anong gawin kahit anong gusto mo, ginagawa niya, magkasundo kayo pareho. Yung parang yung do's and don'ts ninyo pareho. Yung pagkakaroon ninyo ng pagiging kalog, pareho. Yung para bang swak na swak lahat-lahat. Ito yun. So, hindi lahat kasi, kung ikukumpara mo sa literal na aso, hindi lahat ng tao dog lover. So, kalimitan, magkaiba ang relasyon ng tao na marunong magmahal ng hayop kaysa tao na ang minamahal ay hayop na tao. Ewan ko paano nyo ba iintindihin yan. Pero ganun yun, di ba? The way you love your dog is far different than the type of person you love who acts like a dog. No, ganun. So parang di ba? Hayaan nyo na. Ang hirap naman i-explain ng ganun. Pero ganun yung buhay na makukuha mo yung positive energy. Kung idadaan natin sa ritual, magiging positive lang ang outlook or outcome ng isang ritual kung ikaw mismo malakas ang tiwala at paniniwala mo na yung gumagawa nun ay ibibigay ang hinihiling mo. Kasi alam niyo yung gagawin, para kang yung nangyayari kasi parang katulad ko, no? 'Di ba? Literal naman tayo, pumupunta tayo ng simbahan, nagdadasal. Pero diretso sa Diyos, 'di ba? Yung sa faith healer, sa mga clairvoyants, sa mga manghuhula katulad namin, kapag nagpagawa kayo ng ritual, kalimitan, yung mangyayari dyan is, parang humihingi kayo ng booster, no, sa Diyos, na idadaan ko sa isang clairvoyant, sa isang manghuhula, sa isang taga-ritual, yung hinihiling ko. Halimbawa, hinihiling ko na gumaling yung relative ko, yung family member namin sa sakit dahil ubos na yung pangkabuhayan, ubos na yung sources of income ninyo. Yung parang hopeless na rin na kahit pabalik-balik sa ospital, parang wala, 'di ba? And then nasa pinakamababang chance na baka, 'di ba? Minsan baka kakayanin ng isang faith healer na pagalingin
ang pasyente. So, kung ilalaan nyo at ipapagamot nyo sa isang faith healer, dapat buo ang tiwala nyo doon. Wala kayong pag-aalinlangan sa ginagastos na kandila. Wala kayong pag-aalinlangan sa dasal. Kasi yung goal niya, yung goal mo is yun yung goal din nga eh, di ba? So kung yung goal mo halimbawa is gumaling yung father mo sa sakit niya, yun din yung goal ng taga-ritual, ang gumaling ang father mo. Kaso yung pinagkaiba ninyo, yung taga-ritual is maraming alam na shortcut para matupad agad-agad yung mga wish ninyo. Unlike sa'yo, yung alam mo is yung basic prayers, yung basic belief ng ganon. Diba? So, kung ikaw mismo na nagparitual is yung iniisip mo is marami, yung parang ang dami mong pag-aalinlang, ang dami mong duda, ang dami mong iniisip. So, pag ganun yung takbo ng utak mo, wag mo nang ipagawa. Kasi, hindi naman matutupad yun eh. Yung parang ikaw mismo, alam mo na parang hindi maganda, 'di ba? Parang hindi talaga matutupad kasi duda ka na eh, sa umpisa pa lang duda ka na. So huwag mo na ipagawa. Ganun lang kasimple 'yun, 'di ba? Ako nagbibigay ako ng advice sa mga suki ko at sa mga baguhan na kung gusto mo ng agarang resulta sa mga hinihiling mo, ay kailangan mo talagang 100% tiwala doon sa tagagawa, sa mga katulad ko. Kasi pag hindi mo tinupad yan at hindi mo ginawa, masasayang ang lahat-lahat. Masasayang yung effort niya, masasayang yung candles nyo, masasayang din yung panahon. Di ba? Kasi magkakaroon ng impact eh. Parang ikaw lang din sa sarili mo, sasabihin mo na, gusto kong gumaling, pero ayaw kong gumastos. Diba? Lahat ba tayo, ito na lang yung itatanong ko sa inyo. Kapag pumunta ka ba ng ospital, hindi ka ba magbabayad? Diba? Kahit nga simpleng thermometer lang sa ER. Tapos, magstay ka lang doon sa ER, aantayin mo lang yung mga results ng kung ano-ano. Diba? May charges. Ganun yung buhay ng tao. So, huwag kang magreklamo. Kasi, bago ka lumapit sa isang ospital, alam mong gagastos ka ng pera. Ganon din sa isang ritual, sa isang lahat-lahat ng procedure. Meron yan. Kasi may gagamitin eh. Kaya lahat-lahat sana makarelate sa ganyang sitwasyon. Lalo-lalo na ito, kapag nagpagawa ka ng ritual, tatawaran mo. Pag pumunta ka ba ng ospital, pag sinabi mo ng ospital na yung consultation, 1,000 sa OPD, kaya bang tawaran yun? Di ba hindi? Kasi, sasabihin ng empleyado, wala ho, ganyan ho yung taripa ng ospital eh. Tapos, pag sinabi na, sir, yung ganito ho, kapag nagpa-CT scan ho kayo, ganito ho yung halaga ng CT scan, ganito yung halaga ng x-ray, ganito ho yung halaga ng ganito, ganyan. Di ba wala kang magagawa. So, ganun din yung sa ritual. Huwag mong tawaran kasi yung hinihiling mo at inaasahan mo is yung paggaling, yung pagtupad ng mga hinihiling mo. Ganun lang kasimple yung buhay doon. So, balik tayo dito para makamtan mo ito. No? Magkaroon ka ng sarili mong power sa pagiging totoo, mapagkumbaba, at huwag kang huwag kang maging greedy sa lahat-lahat ng blessings na meron. Kasi pangit yung ganong ugali, napakapangit. So proceed tayo sa special episode. Thank you.